Anyway, alamin natin ang latest mula sa Palasyo ng Malacanang. At si VP Sara kaya ay darating din dyan o dun lang sa Davao? Kasi nationwide po ito, mahabigan sa mga major cities ay may National Rally for Peace din ang ating mga kapatid sa INC. Mula sa Malacanang, arrest number 14. Let Narciso please come in. A-attend ba ang Pangulong Marcos dyan sa Quirino Grandstand? Miss Let please come in. Walang ganyang binabanggit lakay ang Malacanang. Pero ang mapayapang pagtitipon daw ay karapatang ginagarantiyahan ng konstitusyon, pinahahalagahan ng mga tao at kinikilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang binigyang diin ng Malacanang sa isang pahayag na Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Tiwala ang palasyo na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang National Rally for Peace. Ayon kay Bersamin, umaasa ang Malacanang na ang mga ipapahayag na mga opinyon sa gawain ito ay makatutulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid sa tunay na pagkakaisa. Binigyang diin ni Bersamin ang kahalagahan ng pagkilatis at pakikinig sa lahat ng panig sa isang usapin na ani ay magdudulot ng kalinawan sa hinaharap. Nakikitaan niya nila ang pagtitipon ngayon bilang bahagi ng national conversation na dapat ginagawa ng mga tao para magkaroon ng kaliwanagan at pagkakaisa sa mga isyong kinakaharap ng lahat at makaaapekto sa hinaharap. Kaugnay nito inatasan naman ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang nasa Peace and Order, Traffic and Transportation Management, gayon din ang Emergency Health Services na umalalay para sa kakailanganing tulong ng mamamayan. Lakay? So ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Miss Let? Kung magmo-monitor lang ba siya sa rally sa Quirino Grandstand? O ongoing yung trilateral phone call ni na Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru ngayong umaga. Mamaya malaman natin yung detalye ng kanilang napag-usapan. Ayan, Biden, naku, baka pwede rin isingit ni Presidente Marcos yung kalagay ng ating mga kababayan Pinoy sa Los Angeles, California, ha? May mga Pinoy na rin apektado na nagsipag-evacuate, Miss Let. Oo, lakay, at nauna na rin nagpahayag ng pakikidalamhati sa nangyaring yan si Pangulong Marcos. Ayan, so anong oras ba yung phone patch? Ano yan? Anong tawag mo? Trilateral phone call. Virtual meeting nilang tatlo. Ayan, virtual meeting ng dahil ongoing na, ha? Alas 7 ngayong umaga yan nagsimula at hindi pa tapos sa mga sandaling ito. Ayan, ano ba agenda nila? Ang sabi lakay ay titingnan yung progreso ng kooperasyon ng tatlong bansa. Kasi di ba nauna na silang nag-meeting sa Washington DC noong Abril. So yung mga naunang napag-usapan doon, kukumustahin nila ano na yung update, ano na yung nangyari. Ayan, okay. So abangan natin at wala bang mensahe kaya ang Pangulong Marcos sa lalo sa Kongreso dahil diyan isinusulong ang impeachment. Ayan, wala bang muling paalala ang presidente na ang ating mga kapatid sa INC galit na, ayaw na lang ng ganyan na gulo-gulo, ha? Abay magtigil-tigil kayo. Wala bang mensahe kaya ang presidente sa kanyang pinsan, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Wala pa naman sa ngayon lakay. So abangan natin dahil nga may nauna naman ng pakayag si Pangulong Marcos tungkol dyan sa usapin ng impeachment. Ba kailangan ng reminder? Ayan. Paalala, lalo na ngayon eto na, nagkakaisa na ang ating mga kapatid sa INC, ha? Ayan, iba ang ating mga kapatid sa INC, talagang united ang ating mga kapatid pag sinabing magtipon-tipon tayo alang-alang sa pagkakapayapaan. Ayan, talaga namang antindi, ha? Ayan, marami at maganda sila ay disiplinado. Lakay. So abangan natin kung mayroon pang karagdagang pahayag ang Malacanang dyan
bukod nga dito sa nauna ng statement ni E.S. Bersamin. Okay, maraming salamat, Miss Lat. Good morning, balik sa Lakay. Damdamin Bayan. Leta Narciso mula sa Malacanang.